Tulfo versus Tulfo. Ito pong si Bitag, pinayuhan itong kanyang kuya na si Ramon Tulfo na huwag makisakay sa issue na hindi naman niya issue. Ito'y matapos na kumalat ang isang viral video or interview ng isang babae na di umano, meron daw isang senador na nagtitip sa kanya na nagkakahalaga ng 250,000 to 300,000 pesos. Wow! May paldo talaga. O tara, sabay-sabay nating panoorin etong video na ito. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po ay nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. At guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po nung pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmisa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming
isama doon sa ipagtatanggol mo dahil hindi ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako. Lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old.